Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. At ang isa nga po sa pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-push kay Chinita Princess na magdemanda dahil dito. So, pag-uusapan natin kung ano ba yung tungkol dyan. Ano yung ginawa kay Chinita Princess. Pero bago natin pag-usapan yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Bibian Karaig. Sabi niya dito, "There's for the Kim Pao. Forever updates, love it, Pao really loves Kim so much. No matter what happens, I still pray for their new journey in life, wedding bell soon. And kudos to their business, still hakot money forever. Kahit tumanda, sila pa rin ang love namin hanggang pagtanda." Nako, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagkokomento, Ginang Bibian Karaig. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi, no? Still, ipag-pray natin na si Kim and Paula Avellino sa magiging journey nila dito po sa Showbiz Life. And also, pagkatapos ng Showbiz Life, alam naman natin kung ano po yung balak or kahantungan ni Kim and Paolo. At yun po ay ang pagsisettle na para po sa isa't isa. Kaya nga po kung inyong mapapansin mga kakimpaw, isinasaayos na po ni Chinita Princess lahat ng kanyang business. Ganon din po si Paula Avellino, talagang pinapalawak po nila yung kanilang business para mas marami pong makabili at mas lalong umusbong ang kanilang business mga kakimpaw. Para kahit nga naman wala sila sa showbiz, para nga naman kahit wala silang project, meron pa rin pong income na pumapasok sa kanilang mga account. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Bibian Karaig. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa di umano ipagdistansya daw ni Chinita Princess kay Paolo Avellino. Nilinaw po yan ng isang Kimpaw fans. Baka nga naman po, pagsimulan pa po ito ng issue. Ayon nga dito, di ako makapag-reply sa'yo. Di ko alam, pero para malinaw sa lahat, baka pagsimula na naman yung sinasabi mo sa pangbabash sa Kim Pao, lilinawin ko, nagbiruan lang sila dyan. Kaya nga, ang ganda ng mga ngiti nila. So yes mga kakimpa, wala namang masama doon kung dumistansya si Kim or si Paolo sa isa't isa. Kasi sabi ko nga, nagjo-jogging yung dalawang yan. Malamang nakadistansya para po makatakbo't makahakbang yung kanilang mga paa. Kaya nga lagi ko pong paalala na wag nating bigyan ng kahulugan yung mga napapansin po na gesture natin kay Kim and Paolo kasi hindi natin alam ang nangyayari sa likod ng camera. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin itong another resibo for Kim and Paolo Avellino na sila talaga yung magkasama dito po sa Paris, France. At talaga namang napakarami pong naging date nila dyan. Sabi nga dito, kilalang kilala namin yarn. Kahit kamay lang nila pag mo Kim, kilig to the bones. Ang hinihintay namin ilapag kayong dalawa sa picture. So nakita niyo po ba yung gamit na jacket nitong si Paolo Avellino mga kakimpaw? Mula yan sa inilabas pong picture ni Paolo Avellino na kung saan ay nakatingin nga po sa isang ilog dito sa Paris, France. Yan po yung suot ni Paolo Avellino nung nag-date sila sa isang mamahalin at sikat na restaurant. Ayan po yung suot ni Paolo mga kakimpaw. Kitang-kita dyan yung suot ni Paolo. Kaya wala pong takas, sila po at sila talaga ang magkasama at magka-date lagi-lagi sa Paris, France. So kahit walang kumpirmasyon mga kakimpaw, pero nagsusumigaw naman po yung relationship, yung tindi ng pagmamahala nila, yung lalim na meron sila mga kakimpaw sa kanilang relationship. 'Di ba? So mas mainam na po yung ganyang walang kumpirmasyon pero still pinapakita at pinaparamdam po nila sa isa't isa yung init ng pagmamahalan ng isa't isa mga kakimpaw. Kasi nga iniingatan po nila yung pribado nilang buhay sa harap
ng camera bilang sila ay public figure mga kakimpaw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Chinita Princess na kung saan ay pinagsasampa nga po ng reklamo or ng kaso para nga naman hindi na po mapamarisan itong isang netizen na kung saan ay hinahangad na maulit daw muli yung nangyari kay Chinita Princess na pagtambang sa sasakyan nito. Ayon nga dito sa isang community, yung basher ni Kim nababaliw na yata sa sobrang inggit. Hindi na alam mga sinasabi. Sorry ha, na-post ko ito. Naiinis lang talaga ako sa comment niya. Yung binabash niya, wala namang paki sa kanya. Chill lang. So ano po ba yung sinabi ng bashers na yon? Dahilan para po magreklamo at ma-push si Chinita Princess na magsampa ng kaso. Ayon kasi dito sa isang netizen na nagngangalang Tita Ne, sana daw po, ayan, di ko na lang babasahin mga kakimpaw. Kayo na lang yung magbasa. Ayoko pong bitawan ito sa ating YouTube channel ng ganyan-ganyan mga salita, no? Tapos may pa-joke lang siya. Ano yun mga kakimpaw? 'Di ba? Napakasama niya mga kakimpaw. Nakakaloka lang. Alam ko hindi na dapat ito patulan pa. Pero nakakainis mga kakimpaw, nakakainis. Sino siya para si Kim Cho po ay hangaran niya po ng ganitong mga pangyayari. Gayong wala naman pong ginagawang masama sa kanya si Chinita Princess, kundi panay kabutihan lang pong ginagawa ni Kim. Pagtulong sa mga nangailangan, pagpapasaya po sa mga tao at pagiging inspirasyon sa lahat. Pero sa huli, eto pa po mga kakimpaw, ang ibabalik nila kay Chinita Princess. Nakakalungkot na nakakagalit mga kakimpaw na ginaganito po nila si Kim Cho, 'di ba? Bilang tayong mga fans at nagmamahal sa kanya, tayo po yung nasasaktan na bakit naman may mga ganitong tao, 'di ba? Bakit naman ganyan? 'Di ba? Okay lang sana yung pambabatikos pero yung maghangad siya ng masama sa kanyang kapwa, naku babalik po 'yan sa Babalik po 'yan sa'yo, 'wag po tayong maghahangad ng masama sa ating kapwa. Kung naiinggit po sila kay Chinita Princess, kung naiinggit po kayo kay Chinita Princess, magsumikap din po kayo para maabot ninyo yung tugatog ng tagumpay ni Chinita Princess. 'Di ba? Hindi yung pagnanasaan or hahangadan nyo ng hindi magandang bagay si Chinita Princess dahil lang naiinggit kayo. Mali naman po yun. Unfair naman po yun na maghangad tayo ng masamang pangyayari kay Chinita Princess. Naku, pag nabasa to ni Kim Chu or ni Paolo Avellino, ewan ko lang po kung ano mangyayari mga kakimpaw. Baka magsampayan ng kaso or ng reklamo dahil po dyan sa mga sinasabi ng mga bashers na yan. Sana ma-realize po ng bashers na to na dapat mahalin po ang kapwa, 'di ba? Kasi napakaiksi lang ng buhay sa mundong ibabaw. Kaya sana wag po nilang sinasayang ito sa poot, sa galit, sa inggit mga kakimpaw. Sana pagmamahalan na lang po ang umiral sa bawat isa sa atin. Kasi tayo po yung nasasaktan pag ganito po yung nababasa natin for Chinita Princess. So sana nga po magsampa ng kaso si Kim Chu or si Paula Avellino mga kakimpaw dahil lumalaganap na po ang kasamaan at kainggitan ng mga bashers na to. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.